And it's an honor to be here. Maraming salamat po for having us here. Pwede bang palakpan natin ang Panginoon. I am just a speaker. My mouth will be used by God, but the heart of our Father in heaven will be spoken to you if you will open your heart. So pwede bang hawakan mo katabi mo sa kanya, buksan natin ang ating. Amen. Now, let me pray for you. Receive the word of God. Father, every heart that is being represented in this place today, declaration ko, Panginoon, ay magiging parang mga lupa na napakataba. When they receive the word, change will happen. May magbabago, meron pong magne-next level. And Lord, yung binhi na may tatanim sa kanilang mga puso. Today, Lord, I declare that it will flourish, it will thrive, and it will bear fruit. So, presensya mo, Panginoon, ang aming hinahangad sa araw na ito. Ang iyong salita, Panginoon, your word, will become a lamp unto our feet and a light unto our path. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen and Amen. We will be seated in the presence of God. Purihin po ang Panginoon. So, I am Pastor Junel Liwanag. Maliwanag po ba? Maliwanag naman po. My spiritual father, katulad po ni Pastor Rudy, is Bishop Oriel. But my immediate leader po is Pastor Cesar Castellanos. Kaya po, this coming 23rd, kami po Bogota, Colombia. Once again, visit the birthing place of the vision. And I am so blessed na nandito ako ngayon. Kasi po kami ni Pastora Malu. By the way, Pastora Malu is my wife. Siya po ang pinakamagandang babae sa balat ng lumpia. Joke lang po. And alam niyo po, we are very glad that in 2013, kami po'y lumapag dito sa bansang Pilipinas. We're originally we're from the States. But one day, si Bishop ay nag-minister dun sa aming pong simbahan. Dun po sa Texas. Ang sabi niya sa amin, uuwi kayo sa Pilipinas. Magpapabago tayo ng bansa. Sabi ko, Lord, ikaw ba yan? May bahay at lupa na po kami doon. Mga sasakyan. We are in the nursing field. O, alam naman natin, kapag nasa nursing ka doon, ay maganda po ang swelduhan. But we heard the vision to transform our nation. Sabihin natin sabay-sabay, transformation of Philippines. Yan po ang ilinigay ng Panginoon sa aming puso. That's why in the year of 2023, nagdesisyon po kami na mag-migrate dito sa bansang Pilipinas. For you to know me, kami po ay lumapag sa lupang hinirang. Nag-alab ang aming puso sa dibdib ko'y maawit lang po tayo mga kapatid. But it's true, po. And now for last 11 years, kami po ay nagmi-minister dito. Hindi lang po kami nagpapastor ng isang simbahan. Our goal here, the reason why we are here, is we want to see our nation Philippines transform. Everybody say amen to that. 120 million Filipinos ang inihigop ng impyerno. Kaya kailangan po ng mga simbahan na mayroong matatag na pundasyon. Amen. Dapat kung ano ang nangyayari sa simbahan, yan ang mangyayari sa city. Hindi baligtad. Kung anong nangyayari sa city, tumusunod lang ang simbahan. Kailangan mga kapatid, ang simbahan magkaroon po ng kapangyarihan. That's why we need the power of God. We need a firm foundation. Amen. I have a word for you. Sabihin mo sa atin mo, may word daw si Pastor sa'yo. Sino po dito yung nangangailangan ng word sa kanyang buhay? One more time, ulitin ko. Sino ang nangangailangan ng word sa kanyang buhay? Magtaas ng kamay. Amen. I have a word for you. And this is very powerful. I pray that you embrace it, you get it, at kapag nakuha mo ito, kapatid, you will be ready for your 2025. Psalms 127, verse 1. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Sabihin natin sabay-sabay, unless the Lord watches over the city, the guards stand, watch in vain. I have a word. Ang sabi ng Panginoon sa akin, kung magbibuild ka ng pamilya mo,
kung magbibuild ka ng church, kung magbibuild ka ng disciples, kung magbibuild ka ng ministry, kung magbibuild ka ng business, kung magbibuild ka ng lahat ng aspeto sa iyong buhay, what you need is a word from the Lord, unless the Lord. Kung wala ang Panginoon, lahat ng ating gagawin sa buhay ay magiging walang kwenta. Anong kwenta ng pagpapastor ko unless the Lord? Amen. Kung wala ang Panginoon sa aking buhay, anong kwenta ng aking pagiging ama sa aking mga anak? Kung wala ang Panginoon at hindi siya ang pundasyon ng simbahan na ito, anong kwenta ng tulos na botas? Come on. Anong kwenta ng ginagawa natin pagsimba? Kung wala si Lord, it's merely religion. Come on. Marami po nagpupunta sa church. They come because of traditions. Pilipino kami. Kailangan magsimba kami tuwing linggo. Sabi ni lolo, sabi ni nanay. Hindi yung sinabi ng nanay, hindi sinabi ni lolo at ni lola, ang sinabi ng salita ng Panginoon, unless the Lord. Come on, sino dito yung gusto niyo magkaroon ng business ngayon 2025? Magtaas ng kamay. Sino dito yung gusto mong ma-increase ang iyong salary ngayon pong 2025? I have a word for you, unless the Lord. I have a message that God has placed in my heart. 2025 is the year to build on an unshakable person or foundation. Itong year na ito, mga kapatid, dito po tayo magtatayo. Ano po? Magbe-build. Everybody say the word build. Kaya nga sabi ko po sa inyo, kami po ni Pastor Malu, umuwi kami sa Pilipinas, hindi lang magpastor. Our church pastoring and our church growth is just a byproduct of what we call nation transformation because we are building this nation. Amen. Yung iba sa inyo nagpunta dito, nag-charge. Alam mo yung charge? We don't come to church dahil nagcha-charge tayo. We come to church not by religion tradition. We come to church because we are builders. Amen. Sino dito yung nakikita mo, magbibuild ka ngayon 2025? Wala. Mukhang walang magbibuild dito Ulitin ko, sino dito ang magsasabing, Pastor, ibibuild ko yung pamilya ko ngayon 2025? Wisnasak ng Diablo, sinira niya noong 2024. Panginoon, ibibuild ko yung aking business. Nagkalugi-lugi, nagkaproblema ng 2024. But this year, I will build it on the unshakable. The word unshakable refers, sa Tagalog po ang tawag dyan, yung hindi natitinag, hindi naliliglig. Are you there? Dapat alam natin, kung papasok ka ngayon 2025, kung ikaw ay mabubuhay ngayon, January na po, hindi ka pwedeng magtayo, mag-build sa shakeable o natitinag. Come on. Hindi ka pwedeng magbibuild sa tinatawag nating mga shakeable things because you know what are the shakables? The shakables are the seen, yung mga nakikita. The unshakables, they are the unseen, yung mga hindi nakikita. The shakables are the temporal, yung mga bagay na temporary. Ang mga unshakable, they are the eternal things. That's why the Bible says, fix your eyes on what is unseen, yung hindi nakikita. Because what is seen is temporary. But the unseen is eternal. Amen. Kaya nais ko po sabihin sa inyo, for the first time ako po nag-preach sa simbahan dito sa Fisher Mall, let us build on the unshakable. Yung hindi natitinag. Everybody say amen to that. As I was doing my devotion, the Lord brought me to Hebrews chapter 12. Sige, palakpan natin ang ating Panginoon. Ano ba sinasabi ng Hebrews chapter 12, verse 27? Sabi po dito sa verse 27 of Hebrews 12, this means that all creation, sabihin natin sabay-sabay, this means that all creation will be, let me go here, baka nakakaharang ako. Kasi nung po ako'y pinanganak, nagtatapon si Lord ng tangkad. Amen. Nakaskatch mo ako ng tangkad. So basahin po natin, 1, 2, and 3. This means that all of creation will be, and
so that only will remain. Verse 28, since we are receiving a kingdom that is, let us be thankful and please God by worshiping Him with holy fear and awe. For our God is a devouring fire. In this particular verse, makikita po natin na meron daw pong mga shakeable and unshakable. Are you there? Merong mga natitinag at hindi natitinag. Pwede bang yung katabi mo, yugyugin mo, mukha bang natitinag yan? Mukha ba yung hindi natitinag? Alam nyo, binasa ko po ito sa ESV translation. Ang sinasabi po dito, this praise, ang sabi po ng 27, yet once more indicates the removal of things that are shaken. Everybody say, removal. Meron daw mga bagay na i-remove, tatanggalin. And these are the things that are shaken. Sabihin natin sabay-sabay, shaken. Yung lahat ng mga natitinag. And I want you to notice this. That is, eto po, ang ganda oh. Ano daw yung mga nasa shaken? That is, things that have been made. Sabihin natin sabay-sabay, made. One more time, yung mga nasa likod. I know, medyo siya. Sabihin natin sabay-sabay, things that have been made. Yung ginawa natin. Yung ginawa ng tao. Ikaw ang gumawa niyan, si Lord ang may kasalanan? Nandiyan po ba kayo? Ikaw ang nang utang tapos ayaw mong magbayad, ngayon ayaw mong mag-church? Biglang tumahimik Ikaw yung gumawa ng kasalanan na yan tapos sasabihin mo, hindi na ako mag-church, hindi na ako pupunta sa church na yan, lilipat na lang akong church kasi doon kinokorek ako. Ikaw ang gumawa ng kasalanan kaya kinokorek ka. Because what you've done is shakeable. Everybody say the word shakeable. At dapat ma-remove yan. Kaya sabi ng Word of God indicates the removal of things that are shaken. That is things that have been made. Yung gawa-gawa lang ng tao, yung gawa-gawa lang natin, yung one day mga kapatid, kapag yan hindi siya unless the Lord builds the house. Look at me please. Kapag gawa-gawa mo lang yan, kapag gawa-gawa lang ng tao na yan, at wala siyang word na unless the Lord, believe me my friends, one day there will be a removal. Sabihin natin sabay-sabay, removal. Itong speaker na ito, tatanggalin yan, i-remove yan. Right there. Bakit? Natitinag ito. Pero lahat ng ating gagawin para sa Panginoon. Yung pagpunta mo ngayon sa church, this is what we call unshakable. Everybody say amen to that. Lahat ng namamasyal ngayon, lahat ng nag-i-enjoy sa park ngayon at ayaw nila mag-church, lahat ng mga nagbabike ngayon, okay, kung ano man ang ginagawa nila, even relationships are shakeable. Kung minsan, sarili mong kamag-anak, minumura ka, di ba? Sarili mong pamilya, nasishaken. Because all of these things are shakeable. Pero ngayon, nandito ka sa tahanan ni Lord. Congratulate mo ang katabi mo. Because you are investing to something that is unshakable. Palakpakan natin ang Panginoon sa bawat isa na nandito ngayon. So the shakeable are the temporary. Sabihin natin sabay-sabay, shakeable are the temporary. But the unshakable, they are eternal. Amen po ba tayo doon? Alam niyo po, itong mga man-made temporary things na ito, yun yung mga bagay na kung saan nabubuhay tayo. We are living in a time that there are so many things are temporary. Ang dami po. Pero I have a good news. Ano po sabi ng verse? Therefore, let us be grateful for, receiving a kingdom that is, one more time. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be, a kingdom that is unshakable. Tuwing nasa church ka pala, tuwing nasa tahanan tayo ng Panginoon, tuwing nagde-devotion ka, nagse-cell group ka, tuwing nandito ka sa service, you are receiving a kingdom that is unshakable. Alam niyo mga kapatid, my family
needs the kingdom that is unshakable. Amen. My disciples, they need the kingdom that is unshakable. My life, ako mismo bilang isang pastor, I need the kingdom that is unshakable. Bakit? Unless the Lord builds the house. Hallelujah! Kaya wag mong uumpisahan yung 2025 mo sa isang natitinag na pundasyon. Magtanda ka na noong 2024. Amen. Sino dito yung tinamaan ka noong 2024? Sino dito yung nalaglag ka noong 2023? Sino dito yung noong 2022 nagwala ka? Sino dito yung 2021 nawala ka? Amen. Grabe, di ba? Nawala, nalaglag, nagwala. Magtanda ka na doon. Because those things that are made, yung ginawa natin, are shakeable. And if we're gonna invest our lives today, let us invest it to unshakable. Kaya sabi ko nga po sa first service kanina, ang prayer ko sa dulos na botas, ngayong 2025, invest natin ang ating buhay sa isang di natitinag na pundasyon. And His name is Jesus Christ. Amen po ba tayo doon? Now let me define to you what is shakeable and unshakable. Tingnan po natin yung Matthew chapter 7. Ang sabi po dito sa Matthew 7, everyone then, ito yung mga unshakable, who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. Sabihin natin sabay-sabay, wise man. Mukha bang wise ang katabi mo? Ano daw ang nangyari? And the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and beat on that house. But it did not fall. Because it had been founded on the rock, unshakable foundation. Now, tingnan naman natin po yung mga nasishaken, yung mga naliliglig o natitinag. Tingnan natin yung verse 26. Sabi po dito, everyone then, sabay-sabay po natin basahin. Are you ready? Okay, 1, 2, and 3. Everyone then who hears these words of mine I'm sorry, lagay natin sa verse 26. Ano po? Yung pong isa. Everyone who hears these words of mine and does them, verse 26 please. Yung susunod po nating verse. So let me read it for you. Ang sabi po dito sa verse 26, and then everyone who hears these words of mine and does not, sabihin natin sabay-sabay, does not do them, will be like a foolish man who built his house on the sand. The rain fell, the floods came, and the wind blew and beat against that house. And it fell, at sabi po dito, and great was the fall. Ayun, no? Great is the fall. Parang sinasabi ng Word of God, nag-church ka ngayon dahil religyoso ka lang, tradisyon namin ito, narinig mo ang Word of God. Pero pag uwi mo, dito sa church, debotong-deboto ka, di ba? Sino pa yung mga deboto kay Lord dito? Yung pag nagtaas ka ng kamay, nakangisi ka pa, grabe, palakpak ka pa, debotong-deboto ka talaga. Pero pag uwi mo, debote naman. Kasi para kang foolish man. Sabihin mo sa tatay mo, don't be foolish. Amen. Sino dito yung pag umaga, barbelista? Grabe, di laki ng muscle. Pag gabi, Barbie. Kasi narinig mo yung word, pero hindi mo sinagawa. And that makes you a foolish person. Ang sabi dito, the rain fell and the floods came, and the winds blew and beat on that house. Listen to this. They went through the same problem. Itong foolish man, itong wise man, they went through the same thing. Parehas ang pinagdaanan nila.
Tayo pong mga Kristiyano, hindi tayo immune sa problema, hindi tayo immune sa temptations, hindi tayo immune doon sa babagsak ang ulan at ang storm it will beat against us. Nobody is immune. Lahat tayo mapagdadanasan natin yan. But only people who are set on a solid rock, they call it unshakable kingdom of God. They will stand strong. Kasi ang sabi niya, unless the Lord. Ang pinakamasaklap, magbibuild ka ng pamilya na wala kang unless the Lord. Come on. Unless the Lord builds the house is you. This is the temple of the Holy Spirit. The house is the church of the Lord. The house is your family. I need to receive the kingdom that is unshakable. Kaya ngayong umaga nito, huwag kayo pong aalis sa simbahan na ito na hindi mo tatanggapin ang kaharian ng Panginoon na hindi natitinag. Everybody say amen to that. Iset mo na yung heart mo at sabihin mong, Panginoon, lahat kami, lalaki, babae, mayaman, mahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, lahat kami, dadaan kami sa tinatawag naming shakeable times. Yung mga times na the rain fell, the wind blew, and beat on that house. But it's a matter of person who founded his life on the rock or maybe on a sinking sand. Ang tanong ko ngayon, kapatid, saan mo itinayo ang iyong buhay? Sa isa bang sand, buhangin na natitinag, o ang iyong buhay, ito ay nasa Panginoon na hindi natitinag? No, there's something called the structural integrity. Kami po yung nagbi-build ng isang church ngayon. Ano po? And we are building right in front of SM Pampanga. Purihin po ang Panginoon. We are now building a church. And ito po yung building, ano po, I'm gonna show it. It's a 2,000 seating capacity church. And yung pong kanyang harap, yung kanyang frontage, is about 40 meters. Ano po? Yan po yung ating magiging simbahan. Kayo po invited pag nag-preach si Pastor Rudy doon, okay? Ang frontage po niya ay 40 meters. In other words, ano po, kung ito, mga 20 meters to, dalawang ganito po kalapad ang laki ng church na yon. And when we started to make the plans, sabi ng structural engineer po namin, ganitong gawin natin, Pastor, idaan natin sa computer yan. Meron kaming program dito na kapag ginugyug mo ng kaliwat kanan, habante at paatras, at meron pa pong bouncing, makikita natin kung meron siyang integrity, yung kanyang structure. So habang pong ginagawa nila yung plano, nakikita ko, pumupula yun dito, pumupula yun dito. Pag pumupula yan, ang gusto sabihin po ng mga kapatid, kailangan dagdagan ng bakal. Andiyan po ba kayo? And we came up to this conclusion, lahat nagkulay green na. Sabi ko, hay, salamat, wala nang gastos. Bawas gastos. Kasi every time na may pula, dagdag bakal, dagdag gastos yan. Tama po ba? Alam niyo po ba, sa aming pong pundasyon pa lang umubos na kami ng 2 milyon. Ganito po ang itsura ng aming ng aming pong mga pundasyon. Every footing is about 1.5 meters. Tinanong ko yung structural engineer namin, bakit naman sobrang laki naman ng mga yan? Sabi ko, 26 po yan, mga kapatid. Ang sabi niya, Pastor, pag bumaha, kapag bumagsak yung ulan, kapag mayroong earthquake, sa lapad ng church, baka bumagsak ang bubong. Come on. Parang nabasa ko yun doon sa Matthew 7. And there was a great fall. Sabi ko, ayusin natin ang pundasyon. Ayusin natin. Alam niyo po ngayon, nasa structural na po kami. Purihin po ang Panginoon. Amen. Sa mga bakal pa lang yung mga beam, 5 milyon na po. Nandiyan po ba kayo? I'm giving you an analogy or I'm giving you an example kung paano natin i-build yung ating buhay. Ngayon 2025, kapatid, magdesisyon tayo. Ano yung desisyon na yon? Dapat meron tayong structural integrity. Everybody say structural integrity. Amen. Sino dito ang gusto magkaroon ng structural integrity? Alam niyo po sa Amerika, nung ako po'y nakatira doon, meron silang mga tinatawag na storm shelters. Everybody say storm shelters.
Ang mga storm shelters na ito po yung ginagawa nila kapag merong hurricane. Okay? Or pag meron pong extreme storm. Dito sa Pilipinas, bumaha na dito, magkaroon ng bagyo dito, okay lang tayong mga Pilipino. Pero sa Amerika, nagpapanik talaga yung mga yan. Bakit po? Kasi yung mga bahay doon, they are not made of steel. They are made of wood. Sabihin natin sabay-sabay, wood. And most of the time, kapag mag-hurricane, meron pong tinatawag na mga shelters. And there is one thing that I research. Ang mga bahay na storm shelters, hindi sila gumagamit ng nail gun. Have you ever seen a nail gun? Yung compressor ang ginagamit, yung ganito po. They don't use that. Bawal na bawal sa gobyerno na gumamit ng mga nail gun, battery-operated, air compressor, operated na nail gun. Kasi ito po pala, hindi sila talaga bumabaon ng mabuti. O kung bumaon man yan, walang integrity yung strength niya. Kaya kapag dumating ang unos, kapag yan po ay ginamitan ng nail gun, sabihin natin sabay-sabay nail gun, yan po ay nasisira rin. Tulad ng mga ordinaryong bahay. Alam niyo po kung anong gamit nila? The old-fashioned hammer and nail. Everybody say, hammer and nail. Na kapag yan pinukpok ng karpintero, alam niya na baon yan, alam niya yung intensity ng kanyang pagpukpok, and that makes it what we call integrity in structure. Bumalik tayo sa old-fashioned way. Sometimes, pag nag-church tayo, masyado ng lahat ng ginagawa natin sa church, parang gumagamit ng nail gun. Nail gun dito, nail gun doon. Lahat tagpi-tagpi. But I want you today to go back to the real foundation. The hammer, the three nails, and the cross of Calvary. The hammer, the three nails, and the cross of Calvary. Sabihin natin sabay-sabay, the hammer, the three nails, and the cross of Calvary. In other words, mga kapatid, the old-fashioned Christianity na Lord, ang aking buhay, inibigay ko lang sa iyo dahil mula sa krus ng Kalbaryo, meron kang may martilyo na ginamit. 3 pako, diyan mo linigtas ang aking buhay. That is what we call structural integrity. Amen. Huwag mong ibigay ang buhay mo dahil may ministry ka. I'm not against ministry. Huwag mong ibigay ang buhay mo dahil may mga kaibigan ka. Everything, those are shakeable. But the only thing that is unshakable in our lives is when you understand there is a hammer, there are 3 nails, and there is a cross where my life is on a firm foundation. Unshakable. Amen. Sabi ko, Panginoon, ang buhay ko, ang pamilya ko, ang simbahan ng El Shalom at City Sanctuary, ang lahat ng mga disciples, Lord, I want the foundation to be the hammer, the 3 nails, and the cross. The cross will never lose its power. Come on. The blood of Jesus will never lose its power. Amen. The 3 nails will never lose its power. Kaya sabi ko, Lord, I want to lay my life down at the cross because the cross will never fail me. Amen. Not religion, not traditions. Wala pang naligtas sa relihiyon, mga kapatid. I love the word religion because raise again. And legion is to bind. Pero totoo po ba na marami ng relihiyon na corrupted? Amen? Marami dyan, ano po? May isa dyan, sabi niya, siya daw yung anak ng Diyos eh. Iba naman, ang banal na spirito daw ay hangin lang. That is religion, my friends. But we can only have a solid foundation. Magkakaroon lang po tayo ng solid footing, an unshakable foundation when we understand what we call the structural integrity, that is the hammer, the 3 nails, and the cross of our Lord Jesus Christ. Palakpan po natin ang ating Panginoon. Ang katawan natin, mga kapatid, there is something called the skeletal system. Sa loob ng ating mga muscles na ito po mga muscles nito. Alam niyo po ito, meron siyang buto sa loob. Kahit gaano kalaki ang muscle mo, okay?
Kung Barbie ka naman, wala rin. Joke lang po mga kapatid. Kahit gano'n kalaki yung muscle mo, kapag nabali yung buto sa loob, kahit gaano kalalaki ang legs mo, kapag bali ang iyong mga tuhod, babagsak ka. Nandiyan po ba tayo? Alam niyo po ba mga kapatid, na kailangan natin magkaroon ng structural integrity? Kung i-build mo ang iyong buhay, kayong mag-asawa, if you're gonna build your marriage, you need structural integrity. Alam niyo po itong building na ito, meron siyang malalaking mga biga. Ayan po biga yan mga kapatid. Subukan yung tanggalin ng biga na yan. Ang ganda. Meron tayong stage, may air condition, meron tayong flooring. Pag wala ang biga, pag nayugyug ito mga kapatid, lahat ng makikita nyo ito babagsak. Why? Because we need to build our lives on an unshakable foundation. The hammer, the 3 nails, and the cross. Palakpan po natin ang Panginoon. Sino dito yung handang mag-build ngayon 2025? Itaas ng kamay, magbibuild ka ng pamilya mo, magbibuild ka ng business mo, magbibuild ka ng career mo, magbibuild ka ng finances mo. Amen. I am ready for that. Ang prayer ko sa Panginoon, this year I will be debt-free. Yun po yung panalangin ko mga kapatid. I will build. And when I build, like these children, yung mga batang ito, I will build them with the 3 nails, the hammer, and the cross. Now, ngayong taon na 2023, nais ko po na mag-build tayo ng mga bagay. Number 1, did you know that we are in the business? Yung mga tatay dito magtaas ng kamay. Mga tatay. Amen. Tayong lahat nasa business tayo ng building ng tinatawag nating unshakable rock-like faith. Everybody say, unshakable rock-like faith. One more time, sabihin po natin sabay-sabay. Building what? Shakable, rock-like faith. Now, let me explain. Tingnan niyo kung mabuti. Marami nag-church, pero ampaw ang pananampalataya. Nandito ka ngayon, pero punong-puno ka ng duda. Bakit hindi si Tomas ang ginawang leader ng mga 12 disciples? Why? Kasi ampaw ang pananampalataya. Hebrews chapter 11 says, without faith, it is impossible to please God. So imposible na mapiplease natin ang ating Panginoon kung wala tayong pananampalataya. Pero nakita ko, merong unshakable rock-like faith, etong isang apostol, ang pangalan niya ay si Pedro. Sabihin sa atin mo, Peter. Did you know that Peter was selected by Jesus? Ano po? At ang sabi niya, upon this rock, I will build my church. Let me repeat that. Upon this rock, I will build my church. Out of nowhere, sinabi ng Panginoon, alam mo, sa'yo, Peter, dahil sa'yo, magbibuild ako ng church. Come on. Let us read it. In the book of Matthew, chapter 8:16. Ano po? Tingnan natin to. Matthew chapter 16. Ang sabi po dito, verse 15, then he asked them, but who do you say I am? Sino ako? Sabi po ni Jesus kay Peter. Verse 16, ano ang sagot ni Peter? You are the Messiah, the Son of the living God. Out of nowhere, sinabi ni Peter to. Verse 17, Jesus replied, you are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. Parang sinasabi ni Jesus, walang involvement sa sarili mong katalinuhan to. Yung sinabi mong yan galing sa aking Ama. Sa totoo lang, hindi mo naintindihan yung sinasabi mo. Bakit? It is a revelation from God. Nandiyan po kayo, mga kapatid. And then, sabi ni Lord sa verse 18, now I say to you that you are Peter, which means, ano daw? Rock. Sabi mo sa atin mo, rock. And upon this rock, I will build my church.
And what kind of church na ibibuild ni Lord? All the powers of hell will not conquer it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you forbid on earth will be forbidden in, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. So tingnan natin itong istoryang ito. Sa dami ng mga disciples, pinili ni Lord si Peter to exemplify what is a true disciple. Naging leader siya. At siya ay naging type na sabi ng Panginoon, upon this rock. Have you ever asked that question? Bakit upon this rock? Kasi mga kapatid, yung response ni Jesus, everybody say the word response. Yung response ng ating ni Pedro, nang sabi niya, Lord, you are the Messiah, the Son of the living God. Ang sabi ni Lord, wow, 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 wow. Hindi mo naintindihan ang sinasabi mo, pero pinaniniwalaan mo. Hindi mo naintindihan ang lumabas sa bibig mo, pero nanggaling yan sa Panginoon. And then suddenly, ang sabi ni Lord, dahil hindi mo naintindihan, pero pinaniniwalaan mo, I'm gonna call you Peter upon this rock. Everybody say the word rock. Sometimes iniisip natin yung rock na yon, yung bato na yon. Si Pedro, siyang maliit na bato. Si Lord, siyang malaking bato. No! Upon this faith, upon this rock-like faith, upon this unshakable foundation, yung pananampalataya mo na hindi mo naiintindihan, pero ito'y pinapaniwalaan mo. Palakpan natin si Lord. Alam niyo ba si Pastor Rudy at si Pastor Angie, yung bilin po yung building doon, hindi nila naiintindihan yon. 35 million yata yun. Ano po? Amen. Walang pera ang church, hindi naiintindihan ang bawat isa. Pero nabili. Everybody say amen. And the Lord will make this church debt-free. Lord, yung nag-amen lang talagang magiging debt-free. Amen. Sino dito yung sa lahat ng simbahan, kukunin ng Fisher Mall? Ang mahal dito, mga kapatid. Ang tawag dyan, rock-like faith. One day, kinasal po ako kay Pastora Malu, ang aking wife. Pero sabi ng mga kaibigan ko, because ako po kasi naging na-involve ako sa isang industry, they call it the modeling industry. I'm not proud of it, but 14 years ako po isang modelo. Nag-model po ako sa Maynila, sa abroad, sa iba't ibang mga bansa. And at the age of 20 years old, in my modeling years, naging full-time drug addict po ako ng 20 years old. Shabu, heroin, cocaine, name it, I took it. Huwag niyong tularan, mga kapatid. Pero ako, nag-survive ako para sabihin sa inyong, nothing in this world can ever satisfy us. Only Jesus, the cup that won't run dry, will bring contentment in our lives. Amen po ba tayo doon? Amen. At the age of 25, naging full-time drug pusher na po ako. Purihin ang Panginoon, wala pa si Duterte noon. Kundi meron akong placard, model, anak ng pastor, naglaban. Patay, di ba? Pero buhay na buhay po ako. Amen. Bakit? May plano pa ang Panginoon sa buhay ko. Amen. Kaya nung 29 years old po ako, bumalik na po ako sa Panginoon after 14 years. And ang nangyari po, that is 2006. And then I courted Pastora Malu 2007, 8, and 9. And then in 2009, nagpakasal po kami. Kaya lang, sabi ng mga kaibigan ko, hindi na ako magkakaanak. Unang-una dahil dati akong drug addict. Tunaw na daw lahat ng cells ko. Tapos sabi ng best friend ko, yung kaibigan ko, babaero ka kasi. Sabi niya sa akin, lalo na tinapon mo na lahat. Sabi niya, wala na, kahit yung janitor, ubus na. Sabi ko, naniwala naman ako. Naitatakpo sa puso ko yun, tsaka sa isip ko. Kaya nung napangasawa ko po si Pastora Malu, sabi ko, sapat na ako para sa'yo. Sabi ko, kino-convince ko siya na, okay na ako, di ba? Sabi ko, alam niyo po mga kapatid, at our church in Santo Tomas, San Matias, Santo Tomas, ang daming santo, ano po? Doon po sa church namin, at the back part of the church, nakaupo kami doon kasi tapos na po ang service. And there was a person beside us na nagsasalita.
mahabang buhok na kulot-kulot, walang mukha, hindi ko matanda ng mukha. And then, matangkad na matangkad siya, mga 6'2". Hindi ko alam kung babae o lalaki. And that person began to prophesy to us. Ang sabi niya sa amin, Pastor Junel, you're gonna have a son, and his name is Joshua. Ano daw ang pangalan? Grabe mga kapatid, hindi ko naintindihan. Hindi ko alam. Sabi nila, ubos na daw yung cells ko. Patay na lahat. Ang sabi nila, dahil naging addict ako, hindi na ako magkakaanak. Pero sabi nitong babaeng ito, o itong taong ito, ano po, kasi mukha siyang babae, mahabang buhok, pero walang mukha. Matangkad. Sabi niya, you're gonna have a son. And when I heard that, kinukumbinsi ko yung sarili ko, magkakaanak kami. Kaya lang, confirm, 3 taon wala kaming anak. Alam mo yung 3 taon ka naghihintay? Parang sabi ko sa misis ko, sapat na ako sa'yo. Huwag na tayong mangarap pang magkaanak. Pero purihin ng Panginoon, after 3 years, ang wife ko po, siya po yung nagbuntis. Oh. So, nung nag-gender reveal po kami, lumabas, babae. So, pangalanan natin ng Joshuita. Sabi ko, Joshuita. Kaya parang pangit, di ba? So sabi po ng misis ko, wag. Pangalan natin sa kanya, Destiny Janelle. Kasi Janelle ka naman, di ba? Sabi niya, sige, Destiny Janelle. So sabi ko, okay, Panginoon, purihin ka, pero hindi ko alam kung mangyayari pa yung Joshua na yon. Pero alam niyo po, behind my head, I have a rock-like faith. Hindi ko naintindihan, bumibili ako ng stroller, kulay brown and green, chiko. Bumibili pa ako ng car seat, kulay green at saka brown. Lahat po pang neutral. Why? Because inside of me, there is a rock-like faith. Hindi ko naintindihan. Si Pedro, hindi niya naintindihan na sinasabi na, you are the Christ, the Son of the living God. He don't understand, he just believe it. Sino dito yung may sitwasyon ka ngayon? Hindi mo naiintindihan, pero naniniwala ka. Ang sabi ni Lord, you are blessed. Pinagpala ka. To make the long story short, 3rd year, nagkaanak po kami babae. 4th year, sabi ko, ito na. 5th year, ito na. 6th year, ito na. 7th year, patay na. 7th year, 8th year, wala na. Pero alam niyo po, on the 9th year, sabi mo sa atin mo, 9th year. After 6 years ng firstborn namin na si Destiny, suddenly nasa London po kami. Sabi po ng isang pastor dito, Malu, buntis ka, sabi niya sa akin. Nabigla kaming parehas kasi po, nagbiyahe pa kami mula Pilipinas papunta sa London. Buntis ka, sabi niya. Tumatawa kami. Oy, Doc, alam mo bang 6 years nang hinihintay namin. Pero inside my mind, bili kaya ako ng pregnancy test. Ang pregnancy test, ano po? Kasi sabi ko, meron akong rock-like faith. Yung binili kong kulay brown na na stroller, yung kulay green na mga blanket niya, hindi masasayang to. Sabi ko, magagamit ito ni Joshua. Alam niya, tinry namin. Nung pagkita ko, 2 guhit. Hindi COVID, mga kapatid, okay? Nakita ko 2 guhit. Sabi niya, positive. Ulitin mo, sabi ko, di ba? Inulit namin, mga kapatid. And the rest is history. Lumabas po ang aking anak, si Joshua Junel Liwanag. Yan po yung gwapong-gwapo, mga kapatid. Amen? He's now 5 years old. And the prophecy came to pass. Hallelujah. But it takes a rock-like faith. Na ang church ninyo, Pastor Rudy, it will be debt-free. It takes a lot of rock-like faith. Everybody say amen to that. Yung hindi mo naintindihan, pero pinaniniwalaan mo. Sino dito yung may prayer request ngayong taon na ito? Magtaas ng kamay. Sino dito yung gusto mong may i-resolve si Lord sa buhay mo? What you need is an unshakable faith. Na Lord, hindi ko naintindihan, pero pinaniniwalaan ko. Come on, God gave me this. This is life. Kung nagbigay si Lord ng buhay, si Lord babayaran niyang utang mo. Amen. Kung nagbigay si Lord ng isang buhay, si Lord bibigyan kanya ng asawa. Yung mga 40 years old dito, mamaya paparapol na po namin kayo. Amen. Magkakasawa ka rin. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Secondly, for the sake of time, this year we're gonna build not only an unshakable rock-like faith, but secondly, we are in the business of building unshakable Christ-like
character. Sabihin natin sabay-sabay, character. One more time, sabihin natin sabay-sabay, character. Alam nyo, anong kwenta ng pagpapastor ni Pastor Junel kung masama ang ugali ko? Anong kwenta ng pagsisellid mo kung masama ang ugali mo? Ugali talaga, mga kapatid. Tingnan mo ang katabi mo, ano bang itsura niyan? Nakaka-bless ba yan o nakaka-backslide? Sabi po ng Romans 5 verse 3. Romans chapter 5 verse 3 says, suffering produces perseverance. But perseverance, character, and character, hope. In other words, 2 times na binanggit po yung character dito. Kapag nasa suffering ka daw, pag nandiyan ka sa pagsubok, natetest ang ating ugali. Kung meron tayong ibibuild ngayong 2025, is no other than our character. Tanungin niyo ako bakit? Tanungin niyo ako bakit? Ito yung sabi ni Billy Graham. When character is lost, all is lost. Kahit gaano ka pakagaling sa computer, sabi ko nga, palampasin muna natin yung mga worship team kasi sila laging tinitira namin. Ito naman mga media team. Palakpan po natin yung ating mga media team. Kahit gaano ka kagaling gumawa dyan, mapalitaw mo ang ganda ng ating mga sulat. Pero pag mag-isa ka sa kwarto, ano kaya ang ugali mong pinapanood? Baba kaya ako at check ko yung history ng inyong mga cellphone. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Eto mga ito, magaling magbura eh. Because the Bible said, this is what Dwight L. Moody said. Character is what you are in the dark. So kung may bibuild ka, what you do in the dark is who you are in the light. So, sabihin mo kay Lord, Lord, yung masasamang ugali ko, cell leader ka, 2 yung boyfriend mo. Nandiyan po ba kayo? Amen. Pastor ka, meron kang liniligawan na membro mo, crush mo. Ano ba yun? Amen. May asawa ka na. Nang boboso ka pa ng kapwa merong may asawa. Amen. Ugali talaga, mga kapatid. Dapat maging kind-hearted tayo. Because ability may get you to the top, but it takes character to keep you there. Amen. Kahit gaano ka pa kaabilidad, kahit gaano ka kapakayaman, I may say, kahit ano pa ang yaman mo, kahit ano pa ang galing mo, pero ang iyong ugali ang magpapanatili sa iyo sa taas. Everybody say amen to that. I like what John Wooden said about character. Be more concerned with your character than your reputation. Because your character is what you really are. While your reputation is merely what others think of you or you are. Alam niyo mga kapatid, ang daming bumabato sa akin. Ang daming nagsasabing na masasama sa akin. And they want to destroy my reputation. Pero alam ni Lord kung sino si Pastor Junel. Alam ni Lord na kaya kong magpakumbaba. Alam ni Lord na kapag nagkamali ako, aaminin ko. Alam ni Lord yan. That's why when you allow God to build your character, then that character will keep you on the top. May our character preach more loudly than our words. Amen po ba tayo doon? Ang pinakamasaklap, ang galing nating magsalita, pero wala sa gawa. You're just like the foolish man. When you heard the word, then you did not do it. Then you are like a foolish man who built your house on the rock. You build your house on the sand, on a sinking sand, I may say. Amen. So sino po dito magsasabing, Pastor, gusto ko po na may magbago sa aking buhay ngayong taon na ito. Magtaas ng kamay. Amen. Sino dito yung gusto mong mawala yung pagiging magalitin mo,
So, sino dito yung gusto mong mawala yung pagsisinungaling? Amen? Lahat ng mga bagay na masama sa ating buhay. And this is the answer for you. Unless the Lord, si Lord lang magpapabago sa atin. Amen? Dating drug addict, hindi ko kayang iwasan ng droga. Dating sira ang buhay, babaero. Amen? Nagbana po ako doon sa lolo ko. Pero noon yon, sabihin mo sa sarili mo, noon yon. Pero unless the Lord, nung nakilala ko ang Panginoon, nung nagtiwala ako sa Kanya because He is the unshakable foundation. Today, my friends, my eyes are for my wife only. Everybody say amen to that. Kasi sabi po ng Philippians 1 verse 6, I am certain that God, who began the good work within you, will continue. Sabi mo sa katabi mo, He will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. Everybody say amen. Let me jump to this. This year, we're gonna build a Jesus church. Unshakable Jesus church. Ang church ng Dulos for Christ will become Jesus Church. Everybody say Jesus Church. Amen. Ang church na ito, mga kapatid, naniniwala po ako that as we begin to build it sa ating Panginoong Jesucristo, this church will never be the same again. Sino dito nakikita nyo lahat magiging cell leader dito? Lahat makakapag-complete ng 12. Lahat makakapag-build ng 144. Amen. Walang magiging pa-attend, pa-church na Kristiyano dito. Lahat tayo magiging tunay na mga disipulo ng Panginoon. Amen. And the only way we can do that is this. Paano po tayo makakapag-build ng Jesus Church or immovable, unshakable? Number one, the church must be built by the Word. Salita lang po talaga ng Panginoon. Heaven and earth will pass away, but my word will remain. Amen? Mga dalaga, huwag kayong makikipag-date nang wala kang word kay Lord. Everybody say amen. Mga binata, huwag kang manliligaw na wala kang word kay Lord. Amen. Huwag kahit sino, poste lang, lagyan mo ng palda, liniligawan mo na, di ba? Huwag tayong magtatayo ng business na walang word kay Lord. Amen. Dapat, thy word, O God, is a lamp unto my feet and a light unto my path. Dapat lahat ng galaw natin, if we're gonna build a church na magkakos ng impact dito sa Navotas, Malabon, sa Luzon, Visayas at Mindanao, at sa buong mundo, we need the word of the Lord. Everybody say amen to that. Amen. Para sa akin mga kapatid, we need to build our lives by the word. Secondly, we need to build our lives with vision. A church built with vision. Amen. What is vision? Vision is the bridge. Ito po yung tulay between your present and your future. Sino dito yung gusto mong magkaroon ng mabuting future? Isang kinabukasang punong-puno ng pag-asa. You need vision. Why? Because it is vision that gives you the picture of your future. Nagkakaroon po ng letrato yung ating pong hinaharap kapag meron tayong pangitain. Now, tingnan niyo ako mabuti. Many of you, meron dito ngayon, offended ka sa vision. Mag-church ako dyan sa Dulos. Basta wag niyong pakialaman, wag niyo akong pag-cell groupan, wag niyo akong papag-lead. Ayoko ng vision na yan. Mag-church ako. Pastor Rudy, magpasalamat ka kung ibibigay ko yung tithes, pero wag mo akong pag-lead. Ayoko ng SOL1, punishment sa akin yan. Listen to me. Today, change your mind. Because the Bible says, without vision, people, subukan mong magpalaki ng mga anak mo na wala kang pangitay sa kanila, magpe-perish ang mga anak mo. Amen. Subukan mong mag-open ng business na walang vision. Yung business na yan, 2 taon lang yan, babagsak yan. Bakit? My people perish. Subukan mo magtayo ng cell group na wala kang vision, barkadahan lang. That cell group will close in 9 months. Because without vision, my people perish.
kailangan natin ang simbahan may vision. Amen. Sino dito ang mamahalin mo ang vision ng ating Panginoong Jesucristo sa Dulos for Christ? Amen. To win souls and make disciples that no one should perish but all will come to repentance. That is our vision. 120 million mga kapatid ang inihigop ng impyerno ng mga Pilipino. Anong gagawin ng simbahan? Magbibisyon na lang tayo? Mag-aambisyon na lang tayo? Sabihin mo sa katabi mo, no, magvivision tayo. Amen. So sino po dito ang magsasabing, Pastor, this year, I will build with vision. Raise your hands. Hallelujah. Palakpakan po natin lahat ng mga nakataas ng kamay. I bless you with vision. I bless you with shifted eyes. I bless you that you will see what is unseen in the name of Jesus Christ. But not only that we build with vision, but we need to build a church with holiness and righteousness. Kung tayo po ay magbibuild sa tinatawag na unshakable ground, isang pundasyon na hindi natitinag, nais ko po sabihin sa inyo, you need to build on what we call this holiness and righteousness. Anong kwenta ng ating buhay kung walang kabanalan? Amen? Kaya nga po sabi doon, unless the Lord. Hindi niya kasi sinabing unless the Lord at may sideline kang pornography. Hindi niya sinasabing unless the Lord, tapos meron kang sideline na kasinungalingan. We need righteousness. Everybody say amen. Kailangan natin, mga kapatid, nais ko pong ibalita sa inyo, hindi baduy ang maging banal. Hindi baduy ang maging banal. Hindi ko kailangan makipagtunggaan sa kanto para maging macho ako. Ang tunay na macho, tumutungga ng Holy Spirit sa kanyang buhay. Marunong lumuhod sa Panginoon. Amen. Yan ang tunay na matuwid. Yan ang tunay na lalaki. Amen. Kaya sabi ko, Lord, teach us how to become righteous. Teach us how to become holy. Kasi alam niyo po, everything in this world will shaken. But righteousness is unshakable. Holiness is unshakable. Amen po ba tayo doon? And lastly, it is built by grace and forgiveness in action. Kung magbibuild po tayo ng isang simbahan, mga kapatid, na meron siyang unshakable, everybody say unshakable. Kung meron magbibuild tayo ng ating tahanan that is unshakable, what we need in our lives is as simple as this. Kailangan nating magpatawad. Kailangan nating magbigay ng biyaya sa ibang tao. Walang perpekto sa atin, mga kapatid, lahat nagkakamali. Tama po ba? Pero pag meron tayong biyaya sa kapwa natin. Ang sabi po sa verse 42 ng Ephesians 4, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Amen. Tayo pong lahat ito ba yun? Let me give you a story of my life. One day, nakaipon po kami ng aking misis. About 2.5 million pesos. Umuwi kami sa Pilipinas, dala-dala namin yung pera na yon. Kasi gusto po namin magamit yun sa business, magamit yun sa gawain ng Panginoon. But I have a sister na mahal naman po niya ako. Pero she is full of imperfections. Nung bata po kami, parang ganito lang po ako kalaki, sabi ng ate ko, Junel, pupunta ako sa Amerika. Magne-nurse ako doon para mapag-aral kita. Para bigyan kita ng pera, sabi niya. Para mawala tayo sa kahirapan. But as time passed by, yung ate ko po na-involve siya sa isang tinatawag na Ponzi scheme.
grupo po sila na nagpapaikot ng pera, and what happened is, at the end, luging-lugi sila, and he's bound for jail. Sabi niya sa akin, Junel, pera mo ako ng pera, 2.5, yung pera niya dyan, sabi niya, ibabalik ko rin after 3 years. After 3 months, I may say. So naniwala naman po ako, sinabi ko sa misis ko, pera natin si ate ko kasi nangangailangan sila ngayon. Pero ibabalik daw niya after 3 weeks. Alam niyo mga kapatid, yung 2.5 million na yon, mula noon hanggang ngayon, hindi ko na nakita. Siyempre may asawa po ako, di ba? Kung ako lang, okay na eh. Gi-quits ko na lang. Kahit wala na kaming pera. One day, I was in Bogota, Colombia. Pastor Rudy was there. Sabi ni Pastor Cesar doon sa Pastor's Conference, lahat ng mga may gustong isurrender kay Lord, pumunta sa harapan. Puro pastor. Sabi ko, di naman ako nag-chicks. Di naman ako umiinom. Di na ako pupunta doon. Nakita ko si Bishop Oriel at saka si Pastora Cher. Papunta sila doon sa altar. Nahiya naman po ako, siyempre, di ba? Ako, disciple ako ni Bishop Oriel. Pumunta na rin ako sa harapan. But as soon as I step in doon sa stage like this, at si Pastor Cesar naglilay-hand siya ng mga pastor, suddenly I saw the face of my sister. Nagkalit ako, nainis ako. Sumama yung loob ko, sabi ko. Umiiyak ako, sabi ko, hindi kita kayang patawarin. Sabi mo, nung bata ako, ikaw ang magpo-provide sa akin ngayon, ikaw ang nanggancho sa akin. Ganun yung naisip ko po. Pero suddenly sabi ni Pastor Cesar, forgive. Forgive. Patawad ka. Our church that time, wala pa pong breakthrough sa growth, wala pang breakthrough sa finances. Kaming mag-asawa, wala kaming business. And as soon as I closed my eyes, I said, Lord, I forgive. Pinapatawad ko siya kahit gaano kasakit ang ginawa niya sa akin. And while I was shouting the hand of the Lord through Pastor Cesar, he placed his hand on my head. Boom! Ako po ay natumba. And then the Holy Spirit filled me with tongues. And since that day until today, breakthroughs after breakthroughs happen in our ministry. Yung church na 120 naging thousands. Yung finances namin nabagsak sa church, pinaangat ng Panginoon, binigyan kami ng Panginoon sa breakthrough sa business after businesses. Why? Because I learned to build my life by grace and forgiveness. At magagawa lang po natin yan mga kapatid when we have a solid foundation and His name is Jesus Christ. Everybody say amen to that. Sino po dito ang gusto mong ibigay mo ang iyong buhay sa Panginoon sa oras na ito? Yung sinasabi mong, Lord, tinry ko ng lahat. Tinry ko na may pera, walang pera, may katalinuhan, walang katalinuhan. Lord, tinry ko na lahat sa lakas ko, sa sariling lakas ko. Pero Lord, it is shaking. Sabi ni Lord, sabi ng Word of God, unless the Lord. Sino dito yung gusto mong mag-commit ng iyong buhay? At sasabihin mong, unless the Lord. Lord, magbibuild ako ng house, unless the Lord. Lord, magbibuild ako ng business, unless the Lord. Lord, magbibuild ako ng disciples, unless the Lord. Lord, magbibuild ako sa aking buhay, ang personal development ko, unless the Lord. If you're that person na nagsabing, Lord, I want that, I will pray for you, but in the count of 3, you need to come to the altar. Amen. Hindi mo sasayangin ang oras na ito. Because the rain will fall, the wind will blow, and it will beat on your house. But if you are going to come here and surrender everything to God, you will build with an unshakable foundation. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Magtaas na kamay ang mga ready magpunta sa altar. If you're that person, 1, 2, and 3. Come on, come to the Lord right now. This is the testimony. Rain came, wind blew. But my house was built on you.
Nais ko po tignan natin yung projector. Ilagay mo yung kanang kamay mo sa puso mo. At sabihin mo, Lord, I'm gonna make it through. One more time. Rain came. Rain came, Wind blew, my house was built on you. Yes, Lord. I'm safe with you. I'm gonna make it through. One more time. Yeah, I'm gonna make Lord, it I'm gonna make it through. through. My house was built on you. Yeah, I'm gonna make it through. My house was built on Christ is my you. firm foundation. Christ is my firm foundation. Lift your hands right now and say, Lord, the rock on which I stand. With everything around me shaking, I've never been more glad that I put my faith in Jesus. Unshakable faith. Rock like He faith. never let me down. He's faithful through generations. So I will leave him now. He won't. Now, close your eyes. I know somebody in this place. Nasi-shaken yung life mo. Nasi-shaken yung marriage mo. Kayong mag-asawa, lagi na lang kayong away ng away. Lagi na lang problema. Nasi-shaken ang bulsa mo. Daming utang, ang daming bills. And hindi mo na alam ang gagawin mo. Maybe some of you here, leader ka, na-shaken ka, iniwanan ka, sinaktan ka, tinagang yung likod, ngayon nagsasalita pa sila ng masama sa'yo. The Lord knows. Alam ni Lord, na bumagsak yung ulan. Alam niya na nakakaranas ka sa oras na ito. Kung saan yung storm, yung unos, binabangga ang buhay mo. But today, I want you to cry out to the Lord and say, Lord, ito yung motto ng buhay ko. Unless the Lord builds the house. Unless the Lord guards the city. Lord, unless you will build my life. Lord, it will be shakeable. Matitinag ito. Pero sa oras na ito, lahat ng mga tatay, huwag kang magdepende sa kakayahan mo para palaguin, palakihin ang iyong mga anak. Si Lord ang magte-take care sa iyong mga anak. Maglingkod ka lang sa Kanya. Itodo mo ang buhay mo sa Panginoon. Mga nanay, huwag kayong mag-alala. May problema sa pera, may kulang. But unless the Lord, pag si Lord ang gumalaw, aayusin niya ang buhay mo, kapatid. Bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon, I have a hammer. The 3 nails and the cross is for you. The hammer, the 3 nails, and the cross is your structural foundation. Now please look at me. Pwede bang buksan niyo yung mga mata? One day, I was reading the Word of God in the book of John, chapter 19, verse 36. Binabasa ko ito. Lord, ano yung sinasabi mong for these things were done? That the scripture should be fulfilled. Ano daw yung mafulfill? Not one of Jesus, His bones shall be broken. Parang sabi ng Lord sa akin, alam ba na ako yung pinako sa krus na walang kahit anong bahagi ng aking structure, yung katawan ko, yung skeletal system ko, walang kahit anong bahagi ng aking katawan ang nabasag. Nung tinignan ko yung krus, yung Golgotha, there were 3 persons there. Jesus in the middle, and one on the right, a thief, and another on the left, another thief, magnanakaw. The man on the right, the Bible says, binasag ang kanyang mga tuhod. Nabasag. And itong tao na ito, he signifies as Adam.
Lord, please remember me when you are at your kingdom. Sabi ni Lord, today you will be with me in paradise. Binasag. It means man fell. Ang tao bumagsak. On the left side of Jesus Christ was another thief. And the same words na sinabi ni Lucifer kay Jesus at the wilderness during his fasting and prayer for 40 nights. If you are the Son of God, ang sabi po nung nakapako, save yourself. In other words, that man, that person na binasag po ang kanyang mga tuhod represents the angels. Lucifer. Angels fell. Man fell. But Jesus never fails because He is our firm foundation. Christ is my firm foundation. Christ is my firm foundation. The rock. The rock on which I stand, and everything around is shaking. Come on, let this song minister to you. I've never been more glad that I put my faith in Jesus. He never let me down. He's faithful to generations. So why would He fail now? He won't. Christ is my firm foundation. Come on, declare it. Lord, you are my firm foundation. The rock on which I stand, when everything around is shaking. I'll never be. I'll never be more glad that I put my faith Itas in natin ang mga kamay sa Panginoon. Jesus. Sambahin natin siya. He He's never let me down. down. Yes. Faithful to generations. So why would He fail now? He won't. The Lord never fails. He won't. Man will fail us. Angels will fail us. He But won't our God will never fail. He will never fail. Now, let me minister to you. Lahat ng meron pong shakeable foundation sa oras na ito. Kung punong-puno ka ng doubt sa puso mo dahil sa mga nangyayari. And dahil sa trauma na yan, nagkaroon ka ng problema, nagkaroon ka ng doubt, nagkaroon ka ng shakeable faith. Today, I want to pray for you. Lord, panumbalikin mo yung rock-like faith na meron po si Apostol Pedro. Today, I release that kind of faith to every person in this place. Kung nawalan ka ng pananampalataya, kung meron ka sitwasyon na hindi mo naiintindihan, bakit, Lord, nangyayari ito? Pero nananampalataya ka pa rin na si Lord, gagalaw siya sa buhay mo. Sabi ni Lord, that kind of church is the church I will build. So today, Lord, I release rock-like faith. Come on, receive it right now. Mula dito sa harapan, taas natin ang ating mga kamay hanggang sa likod. I release a rock-like faith. It is flowing from your head down to the soles of your feet. Marami kang hindi naintindihan na nangyari noong 2024. But today, kahit hindi mo naiintindihan, mananalig ka. Magtitiwala ka sa Panginoon. And you will not be shaken. Your life will become unshakable unless the Lord builds the house. The builders labor in vain. So today, God, I declare, in the name of Jesus, yung pananampalataya na katulad ni Pedro ang mararanasan ng bawat isa na nandito. Not only that, Lord, I pray in the name of Jesus for Christ-like character. Sige, itanggapin mo ito. Lord, mula sa ulo ng iyong mga anak hanggang sa kanilang talampakan, dadaloy ang ugali ng aming Panginoong Jesucristo. The fruit of the Holy Spirit, they will come on you in the name of Jesus. And today, Lord, you will build Dulos for Christ na botas. A church
that is stable, a church that has a rock-like faith, a church that is unshakable. Bakit? Because Christ is my firm foundation. Come on. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we honor you. We bless you. We declare, God, that you are our foundation. For the last time, declare this. When everything around me is shaking, oh God, I'll never be more glad. Hallelujah. Sige, ilagay mo pa rin ito tayo kay Lord. The rock. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? The sure foundation. Pwede bang harapin mo katabi mo? Dalawa, hawakan mo kamay niya. At sabihin mo sa kanya, unless the Lord. One more time, yung nasa likuran mo, hawakan mo, sabihin mo sa kanya, Pastor Rudy, unless the Lord.